Kasalukuyan kong hinihintay si Ernie na lumabas sa bahay nila dahil sabay kaming mamasukan sa gutuhan ni Aling Esing ngayong araw. Ipinupusod ko ang aking mahabang buhok nang lumabas ito. Nakasuot ako ng puting t-shirt at lumang maong pants na gamit ko na. Wala naman akong ibang damit maliban sa mga iyon. May extra akong damit na binili ko noong isang buwan pero panlabas ko naman iyon. At sobrang gipit na gipit ako ngayong buwan dahil sa mga utang ko na hindi ko pa nababayaran. Halika na pangit, nauna na itong naglakad. Isinukbit ko ang sling bag ko na luma at hinabol ito sa paglalakad. Ernesto Ortega ang buong pangalan ni Ernie. Malaki ang katawan nito pero mayanhing gumalaw. Sayang ang gandang lalaki nito, may itsura pa naman. Maraming babae na kapitbahay namin ang nagkakagusto dito pero hindi gusto ni Ernie dahil nasusuka raw ito sa mga katulad kong Eva. Bakla sa tingin mo, magkakapera tayo sa araw na ito. Mukha kasing uulan. Sabay tingin ko sa pagdilim ng kalangitan. Malas ka talaga, Laurette. Alam kasi nitong may balat ako dahil nakita na nito yun dati noong bata pa kami. Hoy, hindi lahat ng may balat malas na. Iyong iba nga ikinayayaman nila. Aba, nangatwiran ka pa. Nagtaas ito ng kilay nang humarap sa akin. Maya-maya pa ay bumuhos ang malakas na ulan. Wala kaming payong na dala ni Ernie kaya naman nabasa kaming dalawa. Totoo yatang malas ako. 9 na taong gulang ako nang mamatay ang aking mga magulang. Kaarawan ko ang araw na iyon. Dahil wala naman akong kamag-anak na gustong kumupkop sa akin ay namuhay na lamang akong mag-isa. Nagpagala-gala sa kalye, at nagnakaw para mabuhay. Namulot ako ng mga tirang pagkain sa basurahan sa tapat ng fast food chain. Palaging may napapahamak kapag ako ang kasama nila dahil na rin sa kamalasang dala ko. 23 anyos na ako pero hanggang ngayon wala pa ring matinong buhay at permanenteng trabaho dahil sa kakulangan ko ng kaalaman. Grade 5 lamang ang natapos at wala akong diplomang maipakita kaya hindi ako matanggap sa mga trabahong ina-applyan ko. Pareho kaming ulila ni Ernie mula pagkabata. Yun nga lang may kumupkup kay Ernie kaya hindi nito naranasan ang mga naranasan kong hirap. Masama lang talaga ang panahon, Lauretta. Sorry, nadamay ka sa kamalasan ko. Ano ka ba? Walang malas o swerte, nagkataon lang na umulan. Pumasok kami sa gutuhan ni Aling Esing. Ako ang dishwasher at si Ernie naman ang waiter. Maraming mga customer sa gutuhan ni Aling Esing dahil masarap ang luto nito. Karamihan sa mga customer ay mga jeepney drivers, bus drivers, mga namamasada sa toda at mga estudyante na maagang pumapasok sa eskwelahan. Malapit ang gutuhan ni Aling Esing sa may palengke. Gusto ko ngang mamasukan na rito ng matagal pero hindi naman sapat ang 200 na kita ko maghapon para mabayaran ang lahat ng mga pagkakautang ko ngayong buwan. Umaga hanggang gabi ang pasok namin ni Ernie ngayong araw. Maliban sa gutuhan ay may turo-turo din si Aling Esing sa kabilang canteen. Lauretta, tama na muna ang paghuhugas. Kumain na muna kayo ni Ernie bago kayo umuwi. Sige po, salamat. Sa likod kami ng gutuhan kumain ni Esing. Pinagtitinginan ako ng mga kalalakihan na nasa paligid ko. Nagbubulungan ang mga ito. May iba pa na nagpapakyut sa akin pero patay mali siya kung tinitingnan. Bakit nila ako tinitingnan? Ano pa nga ba? Ang ganda-ganda mo kasi para kang Miss Universe. Yun nga lang wala kang utak. Ang sama nito. Prangka lang ako dahil kaibigan kita, no? Inikutan pa ako nito ng mga mata. Hindi naman sumasama ang loob ko sa mga pagsasalita ni Ernie sa akin dahil sanay na ako sa tabas ng dila nito. Lalo na't magkaibigan kami pero minsan nasasaktan ako kahit biro lang ang sinasabi nito. Kasalanan ko bang wala akong pang-aral dahil pinagkaaitan ako ng pagmamahal mula sa mga kamag-anak ko? Wala kahit isa ang may gustong kumupkop sa akin. Sa di kalayuan may isang lalaki na nakatayo sa harapan ng kotse nito. Nakapamiwang ito na tila memorable kung ano ang gagawin sa kotse nito. Malayo pa naman ang Collier nasa kabilang kanto pa. Ernie, ubusin mo na yan. May swerteng dumating. Pangit, baka hanapin ka ni Aling Esing. 8:00 na ng gabi. Hindi na ako hahanapin nito panigurado.
Pinuntahan ko ang lalaki at kinilabat ang braso nito. Lumingon ito sa akin. Tiningnan niya ako mula ulo hanggang paa. Naninigurado pa yata ang lokong ito kung ano ang kailangan ko. May problema ba, sir? Kaya mo bang ayusin ang makina nito? Hindi sir, pero kaya kong tumulong para madala yan sa Collier malapit dito. What do you mean? Pambihira, Inglesero pala ang lalaking ito, mukhang dudugo ang ilong ko. No English, sir, sabi ko habang nagkakamot ng batok. Kaya mo bang itulak? Ito ako sa mga lalaking nag-iinuman sa may kanto. Agad nila akong nilapitan. Sumusuray pa ang mga ito habang isinusuot ang mga damit. Lauretta, ano yon? Ginagambala ka ba ng lalaking ito? Sila ang sigang mga kaibigan ko. Sina Elio, Buding at mga kasamahan nitong manginginam. Nakilala ko sila sa pagiging batang lansangan ko. Umatras ang lalaking nasa harapan ko. Natakot ko yata ito. Hindi mga pare koy. Tulungan natin si Sir Pogi. Itulak ninyo para sa kanya. Kinindatan ko ang lalaki. Magkano? Tanong agad nito at inilabas ang wallet nito sa bulsa. 100 lang naman kada isa. At 200 sa akin dahil ako ang naghanap ng magtutulak. Kinindatan ko ang mga kaibigan ko at mga kainuman ng mga ito. Binunot nito ang 1,200 piso sa wallet nito. Oh, itulak na ninyo. Nakatulong na ako sa taong nangangailangan. Nagkapera pa ako. Ganito ako koais pagdating sa pagkakaperahan. Sinabayan ko sa paglalakad si Pogi habang itinutulak ng mga kaibigan ko ang kotse ng lalaki. Bagong dating ka ba rito? Oo. Kaya pala. Sa susunod suriin mo kung okay ba ang takbo ng kotse mo para hindi ka tumirek sa daan. Marahil hindi ito nakikipagkwentuhan sa taong hindi nito kilala. Oh, paano ba yan, sir? Maiwan na namin kayo. Salamat. Halika na mga pare koy. Sa di kalayuan ay tinipon ko ang mga ito at ibinigay ang mga parte nila. Hulog ka talaga ng langit, Lauretta. Kaya nga may pampulutan na tayo. Sa iyo na ang 500 Lauretta. 500 na lang sa amin. Balita ko papaalisin ka na ni Aling Pasing sa apartment mo. Isa pa yung pinuproblema ko kaninang umaga. Inakbayin ko sina Elio at Buding. Salamat sa inyo. May kikitira ako sa inyo kapag wala na akong matitirahan. Walang problema basta ikaw. Anytime, Lauretta, basta kung may kailangan ka nandito lang kami para sayo. Kung kailangan mo ng backup nandito kaming mga pare koy mo para sayo. Maraming salamat sa inyo. Sige, Lauretta, babalik na kami sa inuman session. Masaya ako kahit na mga siga ang mga kaibigang meron ako. Isang sumbong ko lang, darating ang mga ito na siyang magtatanggol sa akin. Kaya siguro walang magtangka na manligaw sa akin dahil sa kanila. Bumalik ako sa gutuhan. Naroon si Ernie na naghihintay. Ang tagal mo naman. Saan ka ba nagpunta? Kasama mo pa ang mga lasenggo na iyon. Kaloka ka. Inihatid namin ang lalaki sa Collier. Nasaraan ng kotse, kawawa naman. Isa pa nagkapera pa kami nila Elio dahil doon. Doble kita ngayon, Ernie. Nakamagkano ka naman? 700. Aba, ang yaman. May pambayad na ako kay Aling Pasing sa upa ng bahay. O heto pa ang 200 na sahod mo. Sayo na ay pandagdag mo sa sahod mo para makabili ka ng gamot ni Tio Ambo. Nakakaiyak. Sisters tayo diba? Kaya tutulungan kita dahil ako na lang palagi ang tinutulungan mo. Salamat, Lauretta. Dumaan kami sa Botica bago umuwi. Bumili na rin ako ng tinapay at kape sa panaderia para panghapunan ko. Kailangan kong magtipid para makaipon ng pambayad dahil sa makalawa hindi na ako pagbibigyan ni Aling Pasing. Sana nga lang makahanap ako ng ibang racket na mas malaki ang kikitain ko. Sinubukan kong mamasukan bilang katulong pero hindi naman ako matanggap dahil wala akong alam sa pag-aalaga ng bata. Sinubukan ko ring mamasukan sa isang grocery pero pinaalis ako ng amo ko dahil hindi ako marunong magbilang. Bakit ba kasi naimbento ang math na iyan? Hay, mukha namang mabait ang lalaki kanina. Pogi nga siya, pero sa tingin ko mukhang masungit. Bukod sa mukhang ermitanyo dahil sa mahaba nitong balbas ay matalim ang mga mata nito.
Pero matangos ang ilong at ang mga labi, perpekto ang hugis. Namumula ang mga balat, natitiyak akong galing sa Maynila ang lalaking iyon o hindi kaya galing sa ibang bansa. Naglalakad kami ni Ernie. Nakilala mo ba yung lalaking tinulungan ninyo? Hindi, sayang nga, mukhang mayaman pa naman. Alam mo Ernie, parang pamilyar sa akin ang mga mata niya. Ewan ko kung guni-guni ko lang, o kung tumibok na ang manyakis kong puso. Loka ka, baka may kahawig na artista. O baka naman artista nga. Ano namang alam natin sa mga artista kung wala tayong television? Boba, may kilala naman akong artista, ikaw lang itong wala. Ilang sandali pa ay nakarating na kami sa bahay. Maliit lamang ang apartment na nirerentahan ko kay Aling Pasing pero kung makapangsingil ang matronang matanda ay daig pa ang hotel. Libre ang tubig at kuryente pero maliit ang apartment na may isang kwarto lamang. May maliit na sala at kusina na hindi ko pa nagagamit kahit minsan. Samantala, napailing na lang si Emilio habang inihahatid ng tingin ang babaeng tumulong sa akin. Hindi siya pangkaramiwan sa tingin ko. Mukhang kabisado na ng babaeng iyon ang kalakaran. Inisahan niya ako at hinayaan ko lamang iyon dahil nababasa ko sa kilos nito na kailangan nito ng pera. Galing akong Maynila at bigla na lamang tumirek ang kotse ko sa tapat ng isang gutuhan. Inaasikaso ko ang negosyo ng namayapa kong abuela. Minabuti kong bumalik sa aking probinsya para iwan ang magulong buhay ko sa Maynila. At para makalimutan ang namayapa kong kaibigan, isang kaibigan na lihim kong minahal. Hinintay kong magawa ang kotse ko bago ko binalikan ang mga lalaking nag-iinuman sa may kanto. Sir, magandang gabi. Magandang gabi rin, nasaan na iyong kasama ninyong babae kanina? Nagsitinginan ang mga ito at ang isa ay inakbayan pa ako. Ah, si Laureta. Bakit, sir? Kinuha ko ang wallet ko at ibinigay dito ang calling card ko at calling card ng aking Kuya Fernando. Nabanggit sa akin ni Kuya Fernando na nangangailangan siya ng trabahador. Heto ang calling card ng kapatid ko, naghahanap siya ng mga trabahador. At pakibigay itong calling card ko kay Laureta. Ako nga pala si Emilio Monterreal. Aalis na ako, kapag may tanong kayo tawagan na lang ninyo ako. Huwag ninyong iwawala ang mga iyan, baka hindi na tayo magkita pang muli. Salamat sir, bakas sa mga mukha ng mga ito ang saya. At masaya naman akong makatulong sa kanila kahit papano. Masakit ang aking katawan nang magising ako kinabukasan. Gustuhin ko mang magpahinga pero hindi ko iyon pwedeng gawin dahil kailangan ko pang maghanap ng trabaho ngayong araw. Wala naman akong pamimilian at wala namang tutulong sa akin. Hindi ko naman pwedeng iasa sa mga kaibigan ko ang problema ko dahil may problema rin sila sa kanya-kanyang pamumuhay. Lalo na ngayon na mahirap humanap ng pagkakakitaan. Magandang umaga, bati sa akin ni Elayolo pagbukas ko ng aking pinto. Magandang umaga, pare Koy. Iniabot sa akin ni Elio ang isang supot na may lamang tinapay. Mag-agahan ka na, Laureta. Salamat nga pala sa'yo, nagkatrabaho tuloy ako. Dumating iyong may kanya ng kotse nung isang araw. Inalok kami nila Guding para magtrabaho sa pabrika daw nito. Mukha namang mabait iyong lalaki. Katuwangan ng asawa ko na may trabaho na ako. Aba, sinuwerte ka, Elio. Teka, ano bang pangalan ng lalaking yon? May kinuha ito sa wallet isang calling card. Inibot nito sa akin iyon. Hinahanap ka nga niya. At ang sabi niya sana kontaken mo raw siya. Mukha namang mabait. Mukhang nagustuhan ang ginawa mong pagtulong sa kanya, Laureta. Kinuha ko ang iniaabot ni Elio. Monterreal Antique Shop at Restaurant. Sa pabrika kamo kayo, Elio? Oo, sa kapatid daw. Fernando Monterreal. Pamilyar sa akin ang pangalang yun. Hindi ko lang matandaan kung kailan ko narinig. Mauna na ako, Laureta. Sige, ingat kayo. Salamat sa tinapay. Nagtimpla ako ng kape at itinaas ko ang isa kong paa sa upuan habang nakapangalumbaba sa lamesa. Nakatingin ako sa calling card na ibinigay ni Elio. Sino kaya ang Monterreal na ito? Kinuha ko ang cellphone kong Samsung na keypad. Hello, good morning, this is Monterreal's office. How may I help you ma'am, sir? Ako si Laureta Dumasco.
Gusto raw akong kausapin ng amo mo. Sorry ma'am, Sir Emilio is not here today. I will set an appointment for you. Then I will call you back. Sala. Nang matapos ako sa pagkakape ay nagpasya na akong maligo pero pagpasok ko sa banyo wala na pala akong shampoo. Parang gusto ko nang umiyak nang makita ang baretang sabon. Hanep na buhay ito. Hay, kailan ba ako yayaman? Babanlawan ko na lang mabuti ang buhok ko. No choice. Kailangan kong magtipid, bawat barya ay napakahalaga sa akin. Nang matapos akong maligo nagbihis ako. Black t-shirt at maong na shorts na butas-butas ang isinuot ko. Isinuot ko na rin ang sapatos kong pagod na kaya nakanganga na rin. Minsan mapapaiyak na lang talaga ako sa hirap ng buhay ko ngayon. Bukod sa lamok, ipis, daga at gagamba ang kasama ko sa apartment kong luma ay wala pa akong matitinong damit. Huwag kang susuko, Laureta. 14 na taon ka nang namumuhay mag-isa, ngayon ka pa ba susuko? Paglabas ko ng apartment ko ay nakasalubong ko si Aling Pasing. Panay ang pagpaypay nito sa mukha. Nakakolorete pa ito at puno ng mga alahas ang leeg. Bitbit nito ang pulang bag na tumurno sa mahabang pulang duster nitong suot. Nagpamiwang ito sa akin. Oh, ano na Laureta? May pambayad ka na ba? 4 na buwan ka nang hindi nagbabayad ng renta mo. Mabuti nga naabutan kita ngayon. 8,000 piso na ang utang mo sa akin. Ni down payment wala kang iniaabot. May mga utang ka pa sa tindahan at iyong panty na in-order mo sa akin noong 1 buwan. Aba penalty ka na. May 1,000 ako rito, Aling Pasing. 500 pisong barya yan Aling Pasing. At heto ang buong 500 pisong papel. Marahas nitong kinuha iyon sa kamay ko. Kulang ka pa ng 7,500 piso. Gagawan ko ng paraan, Aling Pasing. Raraket ako mamaya. Siguraduhin mo, Laureta. May 1 linggo ka na lang para makabayad sa akin. At kapag hindi ka nakapagbayad, pasensyahan na lang tayo Laureta. Pangako, Aling Pasing sa makalawa magbabayad na ako pati anak ng utang ko babayaran ko. Itinaas ko pa ang 2 kamay ko bilang tanda ng aking pangako. Siguraduhin mo Laureta. Oh, siya aalis na ako. Saan naman kaya ako hahanap ng pera nito? Ayoko naman ng magnakaw dahil ilang beses na akong nakulong. Isa pa nakakahiya na rin kay PO1 Maralit dahil ako ang palagi niyang suki sa presinto. Hindi ko na uulitin ang magnakaw at mang-snatch para lang magkaroon ako ng pera. Hindi mo naman siguro ako pababayaan. Hay, makahanap sana ako ng pagkikitaan ngayong araw. Binagtas ko ang makipot na eskinita. Kinakawayan ko ang mga kaibigan kong tambay na nadadaanan ko sa bawat kanto. Nakasalubong ko rin si Milagring, isang GRO sa Laywan Club. Kinawayan niya ako pero hindi ko pinansin. Ilang beses na niya akong nililigawan para magtrabaho sa club pero tinanggihan ko dahil hindi ko masikmura ang trabahong iyon. Para sa akin, mahalaga ang dangal ng isang babaeng tulad ko. Tumigil ako sa may tindahan para mag-abang ng jeep na masasakyan patungo sa palengke. Ngunit walang dumaraan papasok sa aming lugar kaya napilitan akong maglakad papalabas. 20 pesos na barya na lamang ang laman ng pitaka ko. Kaya kailangang magkamilagro ngayong araw para naman may maipambili ako ng pagkain ngayong tanghalian at mamayang hapunan. Nakita ako ni Ernie habang naglalakad ito sa kalsada. Oh, saan ka pupunta, girl? Gogora ka na naman, hay nako ka. Maghahanap ako ng trabaho, Ernie. Teka, may alam ka ba? Ay si Aling Edad, sa pwesto niya sa palengke. Naghahanap ng tindera na makatulong sa kanya sa pagtitinda ng isda. Kaso, alam mo na may kasungitan si Aling Edad. Salamat, Ernie. Laureta, hulog ka talaga ng langit, Ernie. Halos maglulandag ako sa tuwa. Asus, o siya, may nakita, Laureta. Kanina pa ako hinihintay ni Tio Ambo sa bahay. Mag-iingat ka ha, at huwag kang magpapagabi. Nako, baka rumakit ka na naman sa gabi. Alagaan mo iyang sarili mo, sayang ang ganda kung sa lupa ang bagsak mo. Pagkatalikod nito ay pinalo ko ang pangupo niya. Ay ang bad.
Maganda ang sikat ng araw, sana nga lang ay swertihin ako ngayong araw para makabayad na ako kay Aling Pasing. Nahihiya na kasi ako sa mga taong nakakarinig at nakakakita sa akin tuwing sinesermonan ako ni Aling Pasing. Tinitiis ko na lamang ang hirap ko sa ngayon dahil alam kong pagdating ng araw giginhawa rin ang buhay ko. Samantala, naisipan ni Emilio na mag-commute ngayong araw. Matagal na niyang binalak mag-commute pero nawawalan ng oras. Isang buwan pa lamang ako dito sa probinsya para asikasuhin ang sarili kong negosyo. Minabuti ko na sumunod kay Kuya Fernando dahil maganda raw ang takbo ng negosyo dito sa probinsya lalo na't maraming mga turista ang namamasyal. Sa probinsya kami lumaki ni Kuya Fernando ngunit pinili kong manirahan sa Maynila kasama nila Papa dahil sa nangyari noong bata pa ako. Umaandar ang jeep na sinasakyan ko nang may humabol pang isang pasahero. Nakipagsiksikan ito sa tabi ko. Umusag ako para makaupo ito. Manong, pakisiupo ng bayad. Saan ito miss? Sa palengke lang, Manong. Tumingin ako sa babaeng katabi ko. Pamilyar siya sa akin, at iniisip ko kung saan ko ba siya nakita. Kulang ng piso itong pinambayad mo. Humawak ang babae sa handle na nasa itaas at tumingin sa driver. Manong, kahapon sumakay ako dito rin sa jeep mo. 8 pesos lang ang binayad ko sayo, ngayon naman nagtaas ka na ng piso. Pambihira ka naman, Manong, baka sa susunod na araw 10 piso na ang singil mo. Aba, maawa ka naman sa aming mga pasahero mo. Napahanga ako nito dahil sobrang halaga ng pera para dito. At nakakatuwang isipin dahil pareho kami nito. Manong, ako na ho ang bahala sa bayad nilang lahat. Politiko ka ba? Kung sa bagay malapit na eleksyon, hayaan mo at iboboto kita kapag lumaban kang mayor. Hindi ko na sinagot ang babae dahil mukha itong bad trip. Hinawakan nito ang hanggang balikat nitong blondeng buhok. Mukhang nakikilala ko ang babaeng ito. Tama, siya yung tumulong sa akin noong nakaraang araw. Himalang hindi niya ako tinawagan. Mukhang hindi ito nangangailangan ng trabaho. Gusto ko pa sana itong alukan na magpanggap bilang asawa ko. Manong, salamat. Nagsibabaan na ang mga ito sa palengke. Bumaba na rin ako para sundan ito. Inihabol ng driver ang sukli ko pero hindi ko na iyon kinuha rito. Napansin marahil ng babae ang pagsunod ko kaya huminto ito at nilingon ako. Teka nga, sinusundan mo ba ako? Hoy, wala kang mahihita sa akin, wala akong pera. I'm Emilio Monterreal. Ako yung tinulungan ninyo noong nakaraang araw. Ay oo, may maitutulong ba ako sa'yo? Pasensya ka na kanina. Bad trip kasi sa akin yung mga taong mahilig manamantala sa mga tao. Aba, mahirap ang buhay ngayon. Gusto sana kitang makausap. Ano, trabaho ba? Saktong-saktong kailangan ko ng pera. Pasensya na hindi kita natawagan, hindi ko nahintay iyong sinasabi nung, security mo, nawalan kasi ako ng load. I see, gusto sana kitang alukan ng trabaho. Oo naman, sir. Kahit ano. Willing ka bang maging asawa ko? Muli, matagal ko nang pinag-isipan ang bagay na ito dahil sa pangungulit sa akin ni Papa na mag-asawa na raw ako. Pero hindi pa ako nakahanda sa bagay na iyon. Isa pa hindi ko pa nahahanap ang babaeng para sa akin. Hindi pa ako nakahandang magmahal dahil natatakot akong maulit ang nakaraan. Kaya naman naisipan ko na lang na kumuha ng babaeng magpapanggap bilang asawa ko at willing na magsinungaling para sa akin. Ito na lang ang naiisip kong paraan para tumigil na sina Mama at Papa. At may tutuon ko ang sarili ko sa antique shop ko at sa paghahanap sa nawawala kong kababata. Hindi mo ba gusto? 1 month lang naman. Gusto ko lang na may magpanggap na asawa ko. At hindi ba kailangan mo ng pera? At tinitigan akong mabuti. Iniisip siguro nito kung mabuti ba akong tao o hindi. Para mapanatag ka, gumawa ako ng contract. Nakasulat doon ang mga pwede at hindi pwedeng gawin. Nakalagay din doon ang kasunduan nating ito. To be honest, hindi kita gusto. Naisip ko lang na dahil kailangan mo ng pera ay gagawin mo ito para sa akin. I have my words at hindi ko iyon babaguhin. Pero nasa iyo na iyon kung ma-inlove ka. Ang feeling mo rin, no? So, papayag ka ba o hindi? Lilinawin ko lang.
Kung sakaling pumayag ako sa gusto mo, masisiguro ko ba na hindi mo ako lulakuhin? Baka mamaya ginagawa mo lang ito dahil gusto mo akong gantihan. Wala kang kasalanan sa akin. Unless may kasalanan ka sa ibang tao o may pinagtataguan kang sindikato. Grabe ka naman kung makahusga. Perfect ka. I don't know, pero I can make everything perfect. Wow! Bilib na bilib ka sa sarili mo, no? Samandal ako sa kotseng nakaparada sa gilid. Look at you, alam ko kailangan mo ng tulong at alam ko rin na hindi kita maloloko. Noong tinulungan mo ako naging wise ka na. Naisahan mo nga ako, pero hindi ko na yun pinansin dahil kailangan ko ng tulong that time. At kahapon, naging mabuti pa ako dahil binigyan ko ng trabaho ang mga kaibigan mo. Hindi ka ba makokonsensya sa maliit na bagay na hinihingi ko? Balikan mo ako bukas, pag-iisipan ko pa. At salamat ha dahil tinulungan mo ang mga kaibigan ko pero wag mong ipamukha iyan sa akin dahil hindi sila lumapit sa'yo. Ikaw ang nagkusa na gawin yun kaya wala kang karapatan. So hindi ka pumapayag, well then, aalis na ako at maghahanap ng iba. Teka, sandali, what? Wise na nga ang babaeng ito sobrang choosy pa. Mabuti sana kung type ko. Hinila ko ang kamay kong hawak nito. Laureta, aabutin ba tayo ng gabi bago ka magdesisyon? Sandali lang naman, sir. Nag-iisip pa ako. Okay fine. Bibigyan kita ng 10 minutes. Inilabas ko ang cellphone ko at saka tiningnan ang relo. Lihim akong napapangiti sa hindi maipaliwanag na ito.